Hala, tinuod si Governor Gwen Garcia sa Cebu na ay sex video scandal? Sus, Ginoo. Hi, kumusta mong tanan? So, ang Haring Hilason o nagbuhat na jog Haring Hilason online radio. Kaya wako'y ma-content, wako'y abs, tambok ko, madihamis akong naong, manputot pag yun. So, maghimo na lang tag mga online radio chismis. But anyway, one of the reason why I made this first episode, this is our first episode sa ating Haring Hilason online radio. But, I'm going to Bisaya or Tagalog kay daghan na pag mga Tagalog ang curious po about yung Governor Gwen Garcia no tungod sa mga chismis ba. Anyway, so magtagalog ko ha, mananghid ko. Akong Tagalog pating gahiya kay kini akong ba bisag usaon akong humol og daw ni jud mo humok ang Tagalog. So magtatagalog ako para sa mga chismosa nating mga mga taga Luzon. Okay. So ito na nga yung chismis because si Rowena Borden, grabe talaga yung apelyido niya no, parang match na match talaga sa sitwasyon na paka-Borden. Is ito na nga inaakusahan si Governor Gwen Garcia ng mga bagay-bagay na abot naman mga sex scandal o ano pa yan dyan. But anyway, mga boylet, ano pa yan, alam nyo, yung issue kay Governor Gwen Garcia regarding sa mahilig siya sa lalaki, actually that's an old issue, that's an old chismis. Okay? Matagal na yan. At ang sa akin lang ba, with all due respect to Dr. Borden, Rowena Borden, kung meron tayong may issue talaga sa pamamalakad ni Governor Gwen Garcia sa Sugbo or sa Visayas or sa kasi governor siya, 'di ba? Sa Cebu. Bakit di niyo ireklamo even before? Bakit ngayon? Ito si Rowena Borden, ang alam ko, maingay ito siya kasi hindi talaga to siya fan ni Governor Gwen way back pa no mga pandemic era, yung bago pa ang pandemic, 'di ba? Dumating sa ating bansa. Tapos natahimik siya, tapos nang nangyari yung issue sa kay Alberca sound system between Governor Gwen Garcia at saka sa Alberca, yung sa sounds, nakisawsaw na naman siya. Diyos ko. So lang na she's a doctor. Although sabihin na natin na matalino siya, marami siyang Facebook account, marami siyang mga achievement, pero sana ginamit niya yung ginamit niya yung katalinuhan niya sa tama. Number one, if talagang may ginawang hindi maganda si Governor Gwen Garcia, marami naman mga government agencies na pwede niyang lapitan para ireklamo. Hindi yung puro post na ipa-freeze ang account ni Governor Garcia, ikisyo kurakot. Sa bagay, may purpose din naman ng pag-iingay. Tapos dumadami ang followers niya. Dumadami ang followers niya dahil marami din naman talagang marami din ang babash kay Governor Gwen Garcia. Alam mo, you know what? Sa totoo lang, kahit sino pang ipaupong gobernador ng Cebu, meron talagang anti tsaka pro. O ba, sino bang gobernador na kaya? Mag-isip kayo, sino bang gobernador na dapat ilagay sa Cebu na wala mag-aaway, walang mambabash? That's normal. Kahit sa presidente, di ba? Kahit sinong manam, si Lenny kung si Lenny ang nanalo, mayroon mang basher. Kung si BBM may basher. Ganyan talaga ang buhay. Let's accept the fact na ganyan talaga ang mundo ng politika. At kahit sa mundo ng mga normal na tao sa mundo natin, di ba? Kahit wala kang ginagawa, naglalakad ka lang, may mga tao nasasabi, ano ba yan? Napaka naman ang kilay niya? O ano ba yung suot niya? Di ba? Kasi tayo ay mga Hitachi. Alam niyo Hitachi? Hilabtanon, tabian, chismosa. Okay? So yon, ewan ko lang sa Tagalog, naintindihan ba nila? So yon, so marami ng issue talagang tinatapon dyan kay Governor Gwen. Even before, nung early years niya as governor, maraming issue kasi may mga kapitbahay tayo na kamag-anak nila yung isa sa mga bodyguard. Tapos, talaga daw, mga macho. Tapos, may issue pa daw dati na may crush si Governor Garcia ng isang mayor sa Visayas. Tapos, pumunta talaga siya sa bahay ng mayor. Tapos, yung asawa nasa sala. Tapos, parang may emergency meeting daw na dapat pag-usapan, very private, so pumunta ng kwarto. So ang alam ng asawa daw is nag-uusap lang sa kwarto, pero may nangyari daw hindi maganda sa kwarto. Talagang noon na talaga. Para sa akin ba, ito to be honest ha,
totoo man o hindi, lahat tayo may kalandian. Diyos ko, na-shock naman ako sa mga nambabash kay Governor Gwen Garcia na, ano yan? Anong tawag dito? Yung, grabe talaga, so, parang below the belt na yung tira nila kay Governor Gwen Garcia. Tapos tinignan ko yung mga profile, mga dami accounts, yung isa naman hindi dami, pero Diyos ko, parang folk naman sa Hongkera. Diyos ko, no? Mas maganda pa yata yung puwet ko. Sa akin ba, yung mga nagbabasya na below the belt, huy, Diyos ko, manalamin naman. Oy, wala bang salamin dyan? Ano bang Gcash nyo? Padalhan ko kayo bibili ng salamin. O pumunta kayo ng mall. No, maraming salamin sa CR. Grabe makabash. And to think, nakikisakay lang naman kayo sa issue for clout. Ako, pwede nyo akong sabihan din kasi chismoso din ako. Di ba? So, it's okay. Pero ang sa akin kasi is to make you realize na alam nyo, kahit anong gobernador, sino pa gobernador ilagay dyan, may magrereklamo. Ngayon, ako naman is, sa ibang post ni Rowena Burden, okay naman yung kung concerned siya sa mga people of the Philippines, no? Kung meron kayong pruweba talaga, ilabas nyo yan. Ireklamo nyo sa tamang government agency. Idaan nyo sa, due process ba? Pero yung, Doc Rowena, yung mga tira mo about the sex life of our Governor Gwen Garcia, I guess that's too much. My God naman, ma'am, parang bakit hindi ka ba malandi? Ha, Doc Rowena? Wala kang kalandian, no? You don't feel any orgasm in your life? Ha? My God! Lahat tayo may kalandian, lahat tayo may mga fantasy. So, parang sinisiraan mo si Governor Gwen sa kanyang sex life? Anong pakialam natin? Uy, Diyos ko, mas maganda nga yan. Diba? Para man-inspire naman ang governor. Tsaka number one, puro ako number one, no? Wala talaga number two. Kasi, karapatan naman niya yun. Alam mo, para sa akin, no? Wala na tayong pakialam doon. Uy, Diyos ko, kahit ano pang sabihin natin, we can't deny the fact, especially during the pandemic, na grabe talaga ang ginawa ni Governor Gwen Garcia na effort para sa lahat ng mga Bisaya. Grabe talaga yon. Alam nyo yon, para nakapagsalungat pa siya sa mga palisi para lang talaga gumaan ang buhay ng mga Cebuanos at mga Bisaya. Kaya sa akin, wag sana kayong dahil lang sa case kasi may kumakampi kay Alberca yung sa yung nangyari sa Pasigarbo. Alam niyo, sa totoo lang, may magagalit talaga. Tapos ako tama yung video ni Governor Gwen, ungrateful yung iba. Grabe yung makabash yung iba, naka-receive naman kayo ng 15,000. Tsaka yung skills nyo na-enhance pa. Alam niyo nang babash kay Governor Gwen Garcia, nakatanggap yan ng 15,000 yung kasali sa Pasigarbo. No? Sana all, ikapang binigyan, ikapang binash. Kasi ganito yun, kung wala talagang pagkukulang ang Alberca, hindi mangyayari din yun. Tsaka isipin mo, nandun yung First Lady na wife ni BBM, si Inday Sara, nandoon. May mga senator pa. Bigatin din kasi ang mga bisita, tapos ganun ang nangyari. Of all events in Cebu, normal talaga mag-react ang governor. Ano bang gusto nyo kay Governor Gwen Garcia? Yung parang walang buhay na parang parang hindi magagat. Ano nangyari? Bakit nangyari yung sounds? Ano nangyari? Ginawa lang ni Governor Gwen para patas ang lahat kasi unfair talaga na mananalo talaga yung walang glitches, mananalo talaga yung perfect ang performance. Paano naman yung iba na paulit-ulit? Kasi may nangyayaring malfunction doon sa mga system ng Alberca. Yung mga kumakampi kay Alberca, natural, automatic basher na siya ni Governor Gwen Garcia. And that's normal. May basher talaga sa bawat desisyon natin sa buhay. May magiging basher talaga. Importante, ang ginawang desisyon ni Governor Gwen is para sa pangkalahatan. Nasasaktan lang tayo kasi hindi pabor sa atin. Nagets nyo? Nasasaktan lang tayo, especially yung mga bashers ni Governor Gwen, nasasaktan kasi hindi pabor sa atin yung nangyari. Yung sitwasyon. And that's life. That's why, grabe. Kaya next time kay Alberca, mag-hire siya ng maraming tao kung gano'n na may pinapa-change pala, may bagong decisions na naman. So, nagdagdag sana siya ng tao para nagiging mabilis. Tapos, bilisan. Kasi, it's a big event. Hope you understand. And gusto lang talaga ni Governor na at least somehow maging perfect sana. Kayo kaya maging governor. Try nyo maging gobernador tapos ang bisita nyo mga malalaking tao. First Lady, Vice President,
at mga senador. Tapos nang ganun yung mga nangyari sa event. O, subukan nyo. Ano ba mararamdaman nyo? Ang bilis nyo kasing makisawsaw lang. Ano ba yan? May pulutan ba? Nakikisawsaw kayo ng pulutan? Sausaw sa suka? That's normal reaction. Diyos ko, kayo. May bisita kayo tapos may nangyaring ganyan. Ano ang gusto nyo? Mag-smile lang kayo. Tapos, ito rin ha, kawawa yung mga nag-practice. Yung mga nag-practice talaga ng todo para sa Pasigarbo sa Sugbo. Tapos, hindi lang gumanda ang performance nila kasi yung music, yung ano. Diba? Nag-gets na yun? Kayo kasi, naawa kayo kay Alberca. Yes, nakakaawa talaga siya. Oh, napakawalang puso ko naman. Naawa ako pero that's part of life. Hindi mo nagawa ng tama. At huwag mong irason na dahil may mga last minute changes, then hire additional people. Huwag kang magtipid sa sahod. Kasi, ang nakaka-proud kasi yung Pasigarbo sa Sugbo, it's all about our tradition, cultures, di ba? Ay nako. So nangyari, nagkampi-kampihan kayo. Tapos pinuno nyo ng away, tapos marami nakikisawsaw. Diyos ko. Di ba? Kaya huwag nyo talaga akong sabihan na for clout ako or papansin. Ang unang papansin talaga dyan, no, yung mga nakikisawsaw na, na pasikat din. Di ba? Na, kung doktor ka, di, mag-opera ka dyan. Tsaka wag nyo nga i-bash. Ako, no, tinignan ko nga yung mukha ni Dr. Rowena Burden. Buti sana mambash kayo na haggard na ang mukha ni Governor. Buti sana ko yung mukha nyo hindi parang siopaw na walang baking powder. Di ba? Oh, mambash kayo kay Governor Garcia na haggard. Bakit 18 years old siya? 25 years old? That's normal. Everybody is aging. At least, Governor Garcia is aging gracefully. Kahit sabihin pa natin na, nagpabanat, ano yung mga ano nyo. Anong pakialam nyo? Siyempre, may posisyon siya, nakikita siya ng tao. It's her responsibility to look good also. At yung, kaya sa akin ha, wala akong problema, Doc, kung ang tira mo is tirahin mo siya regarding sa corruption, ano yung mga regarding sa power trip, o ano yung mga niya sa trabaho niya, pwede yon. It's your freedom, doktora. It's your freedom. Kasi nga, di ba, private citizen ka, talaga pwede yon. Pero sa akin, pag masyado ng below the belt ba, mga hunky actor, mga lalaki, para ka namang hindi lumandidok, para ka namang hindi nag-orgasm of your life? Ikaw, wala ka kayang skeleton in the closet? Baka ang alam ng tao, loyal ka sa partner mo, baka naman may sideline ka dyan. Diyos ko ha, ang dami kong alam na doctors na may mga sideline. Ang tingin ng mga tao, perfect doctor. Pero, ano yan, chismis? Ha? Yung mga yung mga, secret talking nyo sa mga medical representative. Diyos ko, wag ako, doc. No? Wag tayong magmalinis. Lagi nyo binubuhay yung issue. Kaya nang sabi ko ha, kung regarding sa trabaho, corruption, or anumang kasalanan ni Governor Gwen na talagang kaya nyo patunayan, sige, go. Kasi, isa din ako sa magiging happy. Hindi naman magiging happy. Isa din ako sa magiging, maghahanap talaga ng justice kung may katiwalian talagang ginawa si Governor Gwen. Pero yung private life niya, especially the sex life, wala na tayong pakialam doon, oy. Wala na tayong pakialam doon. Diyos ko. Diba? Pinapakialaman ba ni Governor Gwen Garcia yung mga sex life nyo? Baka nga mas brutal pa kayo sa kama kaysa sa kanya. Diba? Ano man ang style niya, as long as ginagawa niya yung trabaho niya. At wag nating kalimutan, kahit ganyan ang ugali ni Governor Gwen, parang maldita kasi may nag-post daw ng tita-tita, tapos sinabihan daw siya na huwag ka magtita-tita sa akin, hindi kita pamangkin. Ay nako, ako pa naman ang hilig ko itawag kay Governor Gwen is iyaan. Awayin ako ni Governor Gwen kasi sinabihan ko siya sa mga past post ko dati na iyaan sa mga past mga ibang account ko. Ay nako, alam nyo, syempre naman, kung hindi maganda ang post, sasagutin niya, talaga makapagsalita siya ng wag ko matita-tita. Di ba? Alam mo, bilib ako sa inyo, no? Ano bang gusto nyo? Yes,
We vote for her. Tayo nang papasahod sa kanya. Kaya nga kapag may nakita kayong hindi maganda or mga kamalian niya or corruption niya, ano nyo, ireklamo nyo. Sino ba pumipigil? Diba? We people deserve the truth. Pero yung titirahin nyo sa sex life, ipapahiya nyo sa social media, Diyos ko. Tapos yung mga ibang sumasakay din sa issue, Diyos ko, manalamin kayo. Diyos ko, yung isa talaga nagbash sa comment section, Diyos ko, tininan ko para talaga mas maganda pa yung yung buy one take one na mga babae sa Hongkira. O, alam niyo Hongkira? O, i-search nyo, Hongkira Cebu. Yon. Kaya Dok ha, may law of karma, dalawang klase ang karma, good and bad karma. Baka kasaka mo kay Governor Gwen, baka may mailabas din na baho mo. Kaya, yun na nga, sa akin kasi, pag magrereklamo tayo, reklamo lang, yung walang below the belt. Shadow naman kayo, diba? Tapos yung iba nakikisakay din sa'yo. Gusto mo lang natin maraming followers. Ako, sino yung dito? I-follow nyo rin ako. Haring Hilason. No, ako ganito ha, prangka lang ako. Ako kasi, kahit naman siguro ikaw ang gawan yan, no, Doc Rowena Borden, kahit ikaw, pag may magsasalita sa'yo na below the belt, tapos too much na, hindi rin maganda. Kaya nga, huwag kayong magsiraan ng ganyan. Uy, kasi pareho kayong babae ni Governor Gwen Garcia. Ang itira mo lang sa kanya, yung mga, regarding sa trabaho niya, yung meron ba siyang corruption, meron ba siyang mga desisyon or mga pwede siyang ireklamo. Yung regarding sa trabaho niya bilang gobernador. Huwag mo nasalo yung mga hangki-hangki actor. Ikaw naman, para ka namang walang skeleton in the closet. Napaka-perfect mo naman bilang babae. No? Huwag ganyan. Kasi alam mo, nakaka-proud kayong dalawa, si Governor Gwen, matapang, ikaw matapang. Tsaka yan sinasabi mo, marami nagpropose sa yung tumakbong governor. Yun nga, masyado kang madrama. Lagi mo sinasabi marami nag-offer sa'yo. Bakit di ka tumakbo? I-challenge ha. I challenge you, tumakbo ka na governor next election. Diba? Tapos ang dami-dami mo pang Facebook account, man tinatag-tag mo yung sarili mo. Diba? Para tuloy gusto ko maniwala kay Sir Byron Garcia na may something sa brain mo. Bakit ang dami mong account, dear? Ano ba yan? Wala na bang nagla-like sa mga post mo? Kaya kailangan mo na maraming account para mag-like sa mga post na ginagawa mo sa main account mo? Di ba? Diyos ko. Nako, mag-ingat ka ha. Kasi, nako, Doc, baka may lalabas ding sikreto mo. Kaya nga, lagi ko itong sinasabi, we should always choose to be kind. Kung may reklamo tungkol sa kanyang panunungkulan bilang gobernador, hindi sige, gawin mo. Pero yung mga below the belt, tama na. Diyos ko naman. Tapos may magre-react dito sa post ko, ha? May magre-react dito sa post ko na ibabash nyo ako kasi feeling nyo kampi ako kay Governor Gwen. Para ako kasi sa akin, kumakampi lang ako, ay nag-appreciative lang ako, ina-appreciate ko yung mga ginawa ni Governor Gwen. Hindi ako nagpapasip-sip din. Diyos ko, ano makukuha ko? Ano makukuha ko? Sasayaw ako sa sa Pasigarbo tapos ako lang mananalo. Imposible kasi hindi ako marunong sumayaw. Okay? At wala din akong planong, para sa akin, sa totoo lang, I am just a normal Cebuano, simpleng tao na marunong mag-appreciate. Kasi, whether we hate Governor Gwen or not, we can't deny the fact na ang grabe ang sakripisyo niya for the Cebuanos. Kung corruption ang pag-uusapan, di maghanap kayo ng ebidensya. Ganun lang. As easy as that. No? Hindi ko naman sinasabing santa si Governor Gwen. Hindi ko siya sinasabing perfect siya. Hindi. Tao lang din siya. Ang sa akin lang is, ilagay natin sa tama yung away. Kaya nangyayari tuloy sa'yo, binabash ka rin. Diba? Kapwa kayo babae. Huwag kang ganun. Doc Rowena Borden, huwag ganun. Babae ka rin. Babae ang anak mo, babae ang apo mo. Law of karma, baka dumating yung panahon na gawin din yan sa babae, sa pamilya mo. Malagay kayo sa isang sitwasyon kung saan mapupuno kayo ng bash at kahihiyan. Diba? Isipin mo rin ang future ng mga family mo, yung future, nila, dangal.
Kasi ang hilig-hilig bumanat. Ano mangyari? Ay, ayan ba yung apo ni Karo? Ayan ba yung anak ni Doc Rowena? Diyos ko, kung makabanat naman siya kay Governor Gwen Garcia dati, tapos yung anak niya o yung apo niya ngayon, ayan ang nangyayari. O di ba? Kasi hindi natin alam ang future. Kaya, it's better to plant kindness. Okay? Oh. Kasi kayo mapagkamalan tayong baliw, doktora eh. Tsaka hindi ako kampi kay Governor Gwen, hindi ako kampi sa'yo. Gusto ko lang, huwag kayo magsiraan tungkol sa sex life. Puro kayo babae. Diba? Oh, hanggang dito na lang ha. Oh. So yun lang. Tapos ibabasyo na ako. Ha, bahala kayo dyan. O sa mga hindi pa nag-follow, i-follow nyo naman ako Nag-effort kaya ako. Okay. Hanggang dito na lang. Paalam.